Meron kang secret, di ba? Alam ko na. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Yung secret mo? Gusto mo malaman sila. Sa akin. Oh, saan? Alam mo? Alam ko na. Ano? Alam ko na. Ano? Alam ko na naampon ako. Na ano? Ampon. Alam ko na naampon ako. Aww. Okay na. Oo. Alam kita. O bakit maganda? Oh, love kita. I love you. Oo. Salamat kasi inalagaan mo ko. Alam ko na. I love you. I love you. I love you. Ba't ka umiiyak? Ba't ka umiiyak? Bakit? Mahal na mahal pa rin kita. Okay? Oo. Aalagaan kita. Ako namang mag-aalaga sa'yo. Oo. Bakit? Kasi minahal mo ko. Oh, sige. Okay? Okay. Okay ba yun sa'yo? Okay, thank you. Ay, welcome. I love you. Mahal na mahal kita, ma. Ito na po. Ang sabi, I love you. I love you. I love you. Ayan, I oh. love you. Tingnan mo. I love you. Nararamdaman mo yung puso ko? Wow. Wow, 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 wow. Sabi, I love you. Oh, I love you. Okay. Thank you. Aalagaan Okay. kita hanggang sa huli. Okay. Thank you. Sus. Ay, sus. Mwah. Ayan. Okay, baby. Salita ka na. Okay naman, ready naman ako. So, marami kasi. Ayan, bago pala ang lahat, babatiin natin yung mga Ninskis na nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook. Bagong lahat, yung napanood yung huling vlog last time is ang tagal na bago. Tagal-tagal nga. Kaming hindi ako pag-vlog. Kaya nga may nagtanong, nawala na daw ba tayo Oo, kasi di na kami nakikita sa feed daw niya Oo, pero Talagang hindi lang kami nagagawa ng video dahil sobrang daming nangyari. As in, oo, for the past month. Oo, month. Yeah. At siguro by now, napanood nyo na yung video na in-upload namin ni Nina sa page niya. Ako mag-i-interview, although alam ko na yun, interviewin ko na lang siya. Total parang podcast sit down talk naman tong ganap natin, di ba? So, una kong question is, paano mo nalaman? Lately, as in sobrang fresh nga lang talaga nung nangyari. And what surprises me about it was, para sa akin, no, naging siya, sacred revelation because yung yung pagkakaalam ko nun or the revelation itself was accidental, mysterious, and something na parang hindi ko naman hinanap or hiningi, but then God presented it to me in a very, I think, in a very random but mysterious way. Yun nga, sabi ko, hindi ko talaga mawari. And grabe, no, in my 37 years of existence, ngayon talaga siya lumitaw. So, sabi ko, may ganun pa pala. Parang aakalain mo, may ganyan pa palang senaryo sa buhay ko, kumbaga. Yun talaga yung katotohanan na kahit hindi mo hanapin, ay ibibigay at ibibigay sa'yo. So, again, sabi nga, 'di ba? Ano ba yan? Lagi na, alam nyo,
Talaga, ever since I became dependent to God, everything in my life, nai-ko-connect ko talaga siya sa mga words ni God and sa mga reading sa Bible. And yun nga, 'di ba? Always kong sinasabi na walang ano yun, for there is nothing hidden that would not come to light. Remember nung gumawa ako ng video wherein nag-vent out lang naman ako noon, as in simpleng ano lang, simpleng vent out lang dahil nga kayo ay hindi naman iba sa akin. Alam niyo naman pag masaya ako, kinukuwento ko sa inyo. Pag malungkot ako, kinukuwento ko din sa inyo. Pag nagagalit ako, 'di ba? Pag may mga ganyan na parang may mga nangyayari, kinukuwento ko din sa inyo. And that video is not different from previous video. So, yun yung time na kinuwento ko sa inyo yung experience ko in fixing yung claim ni Mama. So, si Mama ay beneficiary kasi nung retired US Navy veteran na daddy ko. So, since nga nung nabalian si Mama ng buto sa hips, nahihirapan na kaming kumuha ng ng pera niya sa bangko. So, kumbaga, naging mas makomplikado yung bagay-bagay dahil I have to course everything through USVA, kumbaga. So, hindi na lang siya dito internally sa Pilipinas. Kailangan ko nang kumonek sa Amerika to ask for assistance, no? So, from there also came a lot of messages. Meron ding mga ninskis na nag-help, 'di ba? Pinakita ko sa iyo. Nagulat ako na merong mga nag-reach out and offered help. But ang talagang naging anong tawag dito? Naging tulay. Ayun, yung naging highlight ng lahat ng pangyayari na yon was si Ate Susan. Ate Susan and Ate Ami are sisters na pinsan ko doon sa father Daddy. side. Sa father side. Oo. So, nung time na yon, dahil sabi ko naman sa inyo, 'di ba? I don't know if you still can remember, kami ay second family lang din ng daddy ko. So, nung mga time na yon na buhay pa ang dad ko, sila Kuya Victor, sila Kuya Boy hanggang sila Kuya Victor talaga yung mas close sa kanila because that time, sobrang liit ko pa noon. Parang ano lang ako, 3. around 7 years old, 8 years old, 6 years old below, yan. Yun yung time na buhay pa yung daddy ko. And so kung meron man mga gathering or connections, mas prominent talaga yon sila kuya. Kasi ako nung sobrang bata ko, pang alam ko lang yata maglaro at the usual, ganyan. So nung time na namatay si daddy was some last few memories of me na pumupunta yung mga kapatid ko and some relatives from the first family, which is sa father side ko, dito doon sa Bulacan. Sa Bulacan, doon sa bahay namin, para dumalaw sa sementeryo pag Sunday. So, sobrang vivid lang nung memory ko doon sa kanila, kaya hindi ko sila masyadong ka-close and I know them by name only, pero sa face, I can barely recognize them. So, ito na nga, nag-contact itong si Ate Susan sa Messenger. Sabi niya, Ninya, kailangan mo pala ng ganito, ganyan, ganito, ganon, ganon, ganon. Tapos sobrang na-shock ako kasi si ate, kilalang kilala niya ako. Tapos, yung approach niya sa akin was very, talaga. Parang matagal nang kilala. Oo, yun. Which is, it happened naman talaga kasi, di ba? So, kilalang kilala niya nga talaga. But for me, sobrang awkward sa akin dahil, hindi ako sanay na nakakausap sila. Also, I think it was the first time na talagang nagkausap kami via phone call. Bukod doon sa meet up namin nung siblings ko from the first family, yan sila Kuya June tsaka si Ate Presi, So anyway, yun yung nangyari. Kaya si Ate Ami is a retired employee of VA sa Amerika. Kaya etong magkapatid na to ang tumulong sa akin.
they are my cousins. Yung papa nila and daddy ko is magkapatid. So, noon ko lang din nalaman nung na-meet namin sila ulit. So, sila yung tumulong sa akin. So, sabi ko, sige, ganito, ganyan. Binigyan ako ni ate Ami ng instructions kung paano ko aayusin yung kay mama doon sa, ano niya, sa pension niya nga. At kung tawagin natin dito, ganun. So, okay, di sige, eto, naayos siya because everything nung binigay sa akin ni Ate Ami na instruction, ginawa ko. And Ate Ami was very helpful. And yung friend niya na nagtatrabaho dito sa VA sa Manila was was so accommodating. Kaya maraming salamat po sa inyong mga ate kasi sobrang laking blessing yung naitulong nyo talaga sa amin ni Mama. So, yon hanggang sa one time tumawag siya na okay na daw na i-process na ganito na ganyan. So to cut the long story short, naayos na yung kay mama. So nag-aantay na lang kami ng result kumbaga ganyan. So anyway, that time was wala si Sky dito no, nasa Japan siya. Kami lang tatlo dito nila Jet. And saan tayo galing no morning na yon? Oh. Sa St. Charbel. Oo. Tapos si kinahapunan, Galing kami doon sa relic ni St. Charbel sa Manila. Tapos kinahapunan, minute namin si Sister Chris oo. ng Carmelite Missionaries kasi pupunta na siya sa Dueña sa Iloilo. Hi, Sister Chris. Ayan na, hindi pa nga natin to naikwento kay Sister Chris. So, dito na lang Sister Chris. So, minute namin yon si Sister Chris doon sa Mater School, sa school ng mga bata to catch up and to bond with her kasi lipat na siya ng lugar. Matatransfer na siya. And then, tumawag si Ate Ami. But prior to that, I told Jet na gusto ko silang ma-meet. Gusto ko makapunta doon para personally makakonect ulit sa kanila. Plus, mas makilala sila in a much deeper way. Kasi nga, nung pagkakakilala ko sa kanila is bata pa ako noon. So, ngayon, ibang kwentuhan na yung mangyayari ngayon. Dahil, 'di ba matanda na ako super matured na in everything. So, yun. But, sobrang bilis lang din nung stay nila dito. 2 weeks lang. Tapos, sobrang hectic nung schedule nila. Puno talaga. Halos araw-araw umaalis sila. And the only thing na nagko-communicate kami was through Messenger and via Lala Move, pinapadala ko yung mga documents, ganon. And the original plan was, kailangan ko na ma-retrieve ulit yung mga documents because na-verified na. So, ipapalala move na lang ulit sana because from Novaliches all the way to Sucat, sobrang layo guys, 'di ba? But, that exact day, ng Tuesday, tumawag si Ate Ami. Sabi niya, okay na ninya, ikunin mo na to. So, pwede mo to ipalala move na lang. Sabi ko, ate, kailan po kaya kayo may free time? Dahil gusto namin kayong puntahan. In my mind, gusto ko man lang makapagpasalamat, makapagdala man lang ng something, bilang pasasalamat din. And, yun, kumbaga. And, to my surprise, na-cancel yung lakad niya that day. That was Tuesday. Na-cancel yung lakad niya. And, sabi ko, wow, this is the perfect timing. Kaya lang, sobrang pagod na kami parehas. So, ito na nga, punta kami ng Sucat. And, we met them. Tapos, habang nagkukwentuhan, ganyan. Ikaw magkwento, ito eh. So, nung nandun na kami sa bahay, so, typical, kasi, ako naman madaling makipagkwentuhan, especially pag babae nga, di ba? So, ako, parang, kumusta po, ganyan. First time ko na-meet yung family niya dun sa dad niya. Ang talagang familiar sa akin, yun dun sa part ni Mama Toyang. Doon talaga ako familiar kila Ate Baby, kila Ate Glo, sa mga family niya, relatives doon. So, this is the second time na na-meet ko Sa sa father's side. side kasi una yun sa siblings niya. Tapos ito yung mga pinsan. So, kwentuhan, napag-usapan yung tungkol sa nangyari. Actually, napag-usapan din yung nangyari sa cafe and all that. Tapos sabi ni Ninya, tanong mo nga sa kanila kung Kung paano kami paano ka naging naging magpipinsan. magpipinsan. Bilang introvert nga ito, di ba? So, dahil ako yung makapalang mukha, di ako nagtanong. Sabi ko, tita, paano kayo naging magkamag-anak ni Ninya? Tapos ang sagot niya, kasi yung daddy niya at yung daddy ko, magkapatid. Sabi niya gano'n. So, magpinsan kaming buo. Yun nga, nagkwento sila na dati nga daw sila nakatira sa Parañaque, sila Ninya. Taga malapit lang daw sila Ninya doon.
Tapos eventually lumipat sila ng Bulacan, parang ganyan. Ganun yung naging story. Tapos sabi pa ni ate, ayan nga, sila Victor, yan sila ano, sila Ninya, maliliit pa yan sila. Dito pa yan sila noon sa Paranaque. Naalala ko nga noon nung nakuha si Ninya, ganyan. So ako, nung narinig ko yung word na nakuha, patay mali siya ako kasi ano sa isip ko, nakuha. Baka ayokong tanungin si Ninya, ayokong mag-butt in kasi ayokong mag-assume. Number 2, baka mali pagkaintindi ko. Pagkaintindi ko, sabi ko, baka nakuha sa sinapupunan. Parang Sobrang ganun. Tagalog. Sobrang Tagalog, di ba? Tapos kami, parang, ano lang kami, go with the flow lang with the conversation, Nonchalant. nonchalant, ganyan. Parang wala akong narinig, wala rin narinig. Nakita ko si Ninya, parang dead ba lang din sa kanya. So sabi ko, baka ano na to, ganyan. Wala. Hindi Wala yung na. ano? Wala. Sino? Walang Walang ganon. Tapos pag paalam kami, bye-bye, ganyan, beso-beso, ganyan. Pagbalik namin ng sasakyan, pag-andar, sabi niya, nakuha mo yung sinabi ni ate kanina, yung sinabing nakuha. Sabi ko, oo nga Sabi ko, ganon. Baka nga talagang ampon ka. Gumanon ako sa kanya. So, ang backstory kasi nito, kung bakit baka nga talaga ampon ka, was dahil, ito talaga, hindi ko rin alam kung twist of fate ba ito or twist of I Yan don't ang know. hindi pa natin nakukuha ang sagot kung bakit. Oo. Kasi, yung tatlo sa mga kaibigan namin na present sa mga highlight ng buhay namin ay ampon. So, naging inside joke namin ni Ninya, sabi ko, uy, baka mamaya ampong ka rin Gumanon ako sa kanya. Tapos, ang sagot mo, Sabi ko, feeling ko nga. oo, feeling ko nga, noon Oo. araw yon Yung huling nag-reveal sa amin na, namin, friend namin. ampon Sabi siya. ko, feeling ko nga ako din kasi ganito, ganyan. Sabi ko, 'di ba? Tingnan mo yung itsura ko. Lagi ako napagkakamalang foreigner or may Lahi. may lahi, ganyan. Tapos sabi naman nila, yung lineage namin is Spaniard. So di sige, sagot ko, may lahi po kasi kaming Kastila, Tapos, ganyan. Tapos menopausal. tapos yung age gap namin ni Mama, malayo, 'di ba guys? Kita nyo si Mama ngayon 87 na, ako 37. So, growing up, ang always ko lang sinasagot tuwing may magtatanong sa akin na kaano-ano niyo po si Lola, ang sinasagot ko, nanay ko po. Menopausal baby po kasi ko. Because growing up, yun din yung sinabi nila sa akin. Kaya yun din yung isinasagot ko. Other than that, wala akong ibang red flag na nakita or walang mga chismis or mga, anong tawag dito? Mga usap-usapan na nangyari. So yun ay based on my own theory and judgment lang naman. Na wala, parang naging lang din sa akin, parang palaisipan. But since nga, binibigyan nila ako ng sagot, di sige yun. I settled into that without any questions. Ayun. So, after that, nung tinawagan ko si ate, sabi ko sa kanya, Nung nasa car tayo. sabi ko, tawagan mo si ate, tanungin mo kung ampong ka nga. Sabi ko, yoko nga, nahiya ako. Nahiya ako in a sense na I am ready for the truth or for the answer. It's just that, ang awkward lang for me personally, ang awkward na ako yung magtatanong. Parang, ikaw na lang. Parang sa akin, kay malaman ko, hindi, okay lang naman sa akin. So, nung nagtanong ako, tumawag si Ate Ami. Sabi ko, tita, may tanong ako. Very casual lang naman yung tanong ko. Sabi ko, tita, may tanong ako. Sabi ko, ampon po ba si Ninya? Ganun lang ang tanong ko. Tapos, parang nagulat din siya. Sabi niya, well, tagal nun. Tapos, sabi niya, I would say yes. Yon. So, nung sinabi niya, I would say yes, sabi ko na nga ba sabi niya, sabi ko na nga ba ampun ako So, that, parang, there was no, parang, may shock ng konti, pero hindi siya yung like, sobrang sabog na shock, ganyan. So, maya-maya, we decided to call yung hipag niya, si Ate Carla, yung nasa Canada. Siyempre, sino una naming i-confront? Di naman na pwede si Mama Toyang. Oo. So, tinawagan ko si Ate Carla. So, Ate Carla, itanong ako sa'yo,
ampon ba si Ninya? Tapos para siya napalunok. Tapos sabi niya, actually naririnig-rinig ko, ganyan. Pero ayoko manggaling sa akin gawa ng ganito, ganyan, ganito, ganyan, It's a ganito, very ganyan. It's a controversial controversial ano issue. issue. Tsaka sabi parang, ay, ayaw niya makialam to make it short. So, tanungin daw si Kuya Victor. So, the following day, tinawagan namin si Kuya Victor. Tapos, tinanong ko, sinabi ko, ganyan, kung ano nangyari. Hanggang sa sinabi ko na nalaman namin na ampon si Ninga. Tapos, napangiti siya. Tapos, sabi lang ni Kuya Victor na bata pa siya noon, 12 years old. Kinausap siya ni Daddy na ready ka na ba? Na Okay lang ba okay lang ba sa'yo? sa'yo na hindi na ikaw yung bunso? Parang ganon. Mm. Tapos, from then on, parang siya ang isip niya, desisyon nyo yan. Kumbaga, ako, okay lang, wala namang issue sa akin, ganyan. So, I took it as parang, from It that didn't point, matter. it That issue, hindi siya didn't matter at all. Oo, parang ganyan. Tapos, the other day, the next day, tinawagan naman namin yung tita niya doon sa, para pamangkin ni Mama Toyang yun, no? Pinsan mo. Pinsan mo, o Mm. pamangkin ni Mama Toyang. Tapos tinanong namin yun, sabi ko, ate, sabi gano'n, ampun ba si Ninya? Tapos sasagot niya, sino naman yan nagsabi niyan? Oo. Tapos, I-describe mo yung eksakto. Yung oo, reaction ni ate, nakakatawa kasi oo, yun sabi niya, sino naman dalahira ang nagsabi sa inyo yan? Ate Ami, hindi, ano lang to ha, parang yung siguro nagulat, hindi niya pa kasi alam kung kanino nang galing. So parang, sino naman dalahira ang nagsabi niya? Sabi ko, hindi ate, ano to, accident, hindi to parang intention na malaman or talagang willing sabihin or anything like that. Nothing sort of that. Parang, siguro yung pagkakakwento kasi kay Ninya sa amin, is para talagang casual lang na, alam mo, parang ganito. Parang nagkikwento lang, parang ganito. Tapos lumabas lang talaga sa bibig. With no negative intent or bad motive. Intention. Wala talaga guys. As in, sabi ko nga sa inyo, kaya naging naging very mysterious yung revelation sa akin. All because it is in God's perfect timing. Oo. So, Tapos, after no, nung naikwento na nga yun ni ate, nalaman namin na pagkapanganak kay Ninya, pumirma kagad yung sila Mama Toyang at saka yung daddy niya doon sa birth certificate sa hospital sa hospital. Tapos kinausap nila yung mother na magpakalayo-layo na. Tapos kung hindi, kasi mahirap magkakademandahan pa, parang ganon. So, technically, ganon yung naging end nung sa hospital pa lang. Parang, yun lang yung Tinake in na. Oo. So, kumbaga, ang difference lang, hindi sila mama talaga yung nagluwal. My next question is, how did you react or how did you take it in? Yun nga, sabi ko nga sa'yo, 'di ba? In God's perfect timing. Hindi ko siya hinanap, hindi ko siya inalam. Plus, hindi naging, issue yung the way ng pagkaka-reveal sa kanya because there was no malice, there was no bad intention, there was no negative motivation or motive doon sa revelation na nangyari. And I think this is also the perfect timing talaga for me to be able to know kung yung part na yon ng buhay ko because sabi ko nga kay Jet usually yan, 'di ba, pag nalalaman, gera na yan. Kumbaga, yan that's your identity being hidden to you. It's kulang na lang, kumbaga, yung pagkatao mo ay itinago sa'yo, yung pala namumuhay ka sa ibang pangalan, ibang mundo, parang ganun eh. But for me, I never took it as something like a betrayal. Hindi ako nakaramdam ng resentment or ng galit. Wala talaga guys, as in, I felt even more grateful and joyful in my heart because sabi ko, Lord, I know this is from you. And wala kang ibang mararamdaman talaga pag si Lord yung nagbigay sa'yo, wala kang ibang mararamdaman bukod sa pasasalamat kasi sabi ko nga, habang lumilipas yung mga araw, syempre, at first, lang siya, parang truth revealed pa lang. Pero
as it sinks into me, 'di ba, doon ko nalaman na have I known it earlier nung bata-bata ako, baka naging pariwara ako, rebellious, 'di ba? Ayan na yung magkakating classes, mag-inom dito, ganito, ganyan, gano'n. Kasi pag bata ka, mas naha-highlight sa'yo yung ano um, Identity mo. yung painful moments. So, mas naha-highlight sa'yo yung mas namamagnify sa'yo yung nasaktan ka, napapagalitan ka, napapalo ka. Yun yung mas naha-highlight kasi pag bata ka. So, kung nun siya nalaman, malamang naging, kung rebellious child ako. Mm-mm. And then, yan, wala eh. Talagang pinlano ni God talaga kung kailan niya sasabihin sa akin yung totoo. So, nung time naman na, bakit hindi naman nung time na medyo, na ako, no, independent na ako. Sabi ko naman sa inyo, nung pagka-graduate ko pa lang ng college, talagang naging independent na ako because I really want to do things on my own, in my own style, in my own, parang in my own diskarte, ganyan. Pero hindi rin nila sinabi sa akin or hindi rin na-reveal yun that time because that was also the part of my life where I became so Lost. lost. Yon, tama. So, yon. Have I known it that time naman, malamang, naku, baka isa na rin akong single mom. Baka, those, mga worst case scenario na nangyari. 'Di ba? And then, hanggang sa yan, na-meet ko si Jet. Meron din kaming mga sariling pinagdaanan, ganito, ganyan. So, nagtanong din ako, parang napaisip lang ako, wondering why, bakit kaya hindi pa rin nila sinabi sa akin, knowing na I have na my own family, kumbaga meron na akong madidependehan, which is si Jet, kumbaga mas open naman na yung mind ko kasi matured na ako, meron na akong mga sariling anak, pero still, sabi ni Lord, hindi pa time. 'Di ba? Kasi, me and Jet are wounded as well, and I think yung healing na ginagawa ko sa sarili ko is so personal for me that I have to be patient and kind and not too hard on myself para talagang pagdaanan ko yung pagkilala ko sa sarili ko ng buong buo without any question and without any condition kasi have I known it that time, I think it would be a different story for me kasi maybe I would feel na ako talaga yung may mali, ako pala talaga yung may problem, and there I would feel helpless and hopeless na ano ba yan, kaya pala ako ganito kasi ganito ganyan. But God saved it until the time na He think that I am ready and Spiritually, mentally, emotionally yes. ready. Kasi, sa mga hindi nakakaano, kaya matagal kaming nawala. Kasi talagang, hindi lang itong kaganapan na ito ang nangyari talaga. So, yung case or yung legal battle na pinagdadaanan pa rin namin until now, siya yung naging fruit, siya yung talaga pinagmulan, rather, nung itong mga sunod-sunod na pangyayari. Kumbaga siya lang yung starter, no? But because of that case, it opened different truths, different revelation. Di ba doon sa last vlog, kinuwento namin ni Ninya sa inyo yung tungkol naman sa side ko, doon sa father ko, kami ng sister ko may healing. Tapos, nagulat ako kasi, after a week, hindi ko pa nga napoproseso yung akin, guys. As in yung sa amin na family ko, na na-meet ko yung papa ko ulit after such a very long time. Hindi ko pa yung napoproseso. Biglang ito kay Ninya lumitaw. Biglang pumutok out of nowhere. Kaya may inside joke kami. Sabi ko, hindi ka talaga pakakabog sa revelation. Pag may revelation ako, may revelation ka rin. Pero it's just a joke. Pero parang what I meant on that is, talagang, hindi na to normal. Hindi na siya parang
parang masabi mong coincidence lang. We were prepared in this. Hininog talaga kami ng panahon para dito sa pagkakataong ito. Yung nakilala ko lang yung daddy ko With an open mind, with an di ba? open mind and heart, pati yung kapatid ko na ready na rin siya with an open mind and open heart. Tapos, imagine ninyo, nangyari to sa kalagitnaan ng isang legal battle na kung saan napakabigat din nun sa amin. Pero, during the process, God was slowly healing us. The moment nga na nilet go namin yung cafe, that's when it started revealing things to us. It's as if that parang sinusulat yung buhay namin sa isa sa maalaala bukaya. Or para kaming may writer. Oo. So, nung sinasabi ko kay Nina na I think this is really, I really do believe that this is God's design. Mm. This is, kung hindi si God to, hindi ko na alam kung ano to. Pero what I can only tell is that God really exists at this moment. Because the fact pa lang na nung nag-retreat siya sa Carmelite Missionaries 2 months ago, that was February, God was already preparing her for the worst, which was nung kinuha yung mga gamit sa cafe. Pin-repair na talaga si Nina doon. So, alam niyo, spiritually, mentally, physically ready siya. And nung nang-retreat din ako, God was also preparing me for my own revelation, which was meeting my dad. So, alam niyo yun, everything was falling into place at the right moment, at the right time, in a span of 1 month. Yun yung nakakapag, doon, I'm so amazed dahil in a span of 1 month, lumabas talaga lahat itong mga Sabi ko nga sa pangyayari. inyo yung mga nangyari sa amin, hindi namin yan hinabol. Kumbaga, hindi namin yan ginusto, hindi namin yan hiningi, hindi namin yan hinanap. Pero Kusang it dumating. was presented to us in a very mysterious and iyon. Sacred revelation nga. Oo, yun. We call it sacred revelation. Mm-mm. Kasi, ano yan sa atin, love parang, in a sense, there was also healing. There was a part of us that was also healing. Eto pa, gusto nyo pang mas maloka. Bakit sobrang, siguro by now, no, sabi nyo sobrang, sobrang na yung believe nyo kay Lord. Kasi, talaga namang, kulang na lang batukan niya ako para lang malaman na ako yan dito ko, as in. So, I started asking for things to Him na bigyan mo ako ng healing. Kasi ako nga guys, di ba, I am very, very logical. I always solve and justify things based on my knowledge. Kumbaga, very self-reliant ako, kumbaga. So, everything na dumadating sa buhay ko, I deal with it with my own timing, with my own style, with my own understanding, and with my own facing. Parang habang ganun ako, mas lalong humihirap and mas lalong nagiging stressful siya para sa akin. Sabi ko, Lord, nakadepende ako sa'yo, pero kumikilos din ako ng sa akin. So, nagko-contradict kaming dalawa. Sabi ko, ikaw na bahala, pero gumagawa ako ng paraan ng sarili ko. So, nung pagdating ng January, that's where I totally surrendered everything to Him. And that's where I became obedient. Doon ako naging obedient talaga na, ikaw na talaga, sige, kung ano ipapagawa mo sa akin, I will do it accordingly to your will. Anong oras mo gustong ipagawa sa akin, paano mo gustong ipagawa sa akin, gaano man kahirap mong ipagawa sa akin, sige, gagawin ko yan. And I started doing things, especially yun kay mama. So, doon ko din nasabi sabi ko kay Lord talaga to galing lahat. Dahil kung ako lang to, wala, hindi ko kaya. And that's only the time where graces and providence poured into me and to our family. Kasi talagang ayun na, no? Dahil in-empty ko yung heart ko during the retreat. I think that was also the time na talagang I became officially dependent to God.
Ayan, kaya yung naging spiritual director ko do'n, which is si Sister Milagros, mahal na mahal ko yung parang pangalawang nanay ko na 'yan, si Sister Milagros. Thank you, sister, for guiding me and really, really teaching me to open up my heart, ng talagang ano, ng Fully. fully and yung without any condition dahil that time was also the time where God filled me with His love. Kaya guys, tinatanong niyo ko ano yung naging reaction ko, 'di ba? I felt love actually. I didn't feel alone. I didn't feel unimportant or parang 'di ba usually mararamdaman mo is wala kang kwenta kasi pinamigay ka ng nanay mo or pinabayaan ka. Parang sarili mong nanay hindi ka inalagaan or hindi ka man lang naipaglaban. But to me it was a totally different story because God filled me with the love that I cannot um I cannot ask for more. Kaya mas lalo ako naging grateful that time because He placed me in a family where love grows, respect, security, yung protection. Alam mo, wala talaga eh. Wala talaga akong makitang red flag. And that was also the time na nasabi ko na walang nagparamdam sa akin na iba ako. Kahit na ngayon, nakikipag-usap ako sa inyo, nire-recall ko, wala akong maramdaman na naging away namin nila kuya or the way akong dinisiplina nila mama, nila Kuya Boy, nila Kuya Victor na masasabi ko ngayon na kaya pala ganun sila sa akin. Kaya pala ako nila ginanon. Walang ganun eh. Kaya mas lalo ako nahihiwagaan. And mas lalo kong minamahal si Lord because nilagay niya ako sa pamilya na magmamahal sa akin. And talagang magpapalaki sa akin. And sino ba naman ako to question Him na why did it happen to me? Because He never left me and He never really left me alone during those times. And all the more na mas naramdaman ko yung pagmamahal. Kaya yung betrayal turned into gratitude Mm-mm. and the resentment turned into gratefulness because of that. Tsaka, sinasabi ko rin kay Nins na you should be thankful to your biological mom because binigyan ka na ng chance mabuhay para Mm-mm. magmahal at mahalin at ma-enjoy ang ganitong buhay. Alam mo, I really thank the mom also, yung biological mom niya na hindi siya pinalaglag or anything. Oo Oo. naman. So, yun yung parang ang akin. And imagine yung love na binigay sa kanya. Sabi ko nga, may Bible verse ako na I remember, I think it was in Psalms, na sasabi na from the womb, you were there. From the start, talagang nandun na talaga yung providence ni God sa kahit nasa tiyan pa lang kayo, binubuo pa lang kayo, maliit pa lang tayo nun, nandiyan na talaga siya. And I also realized that during my retreat. Kaya it's siguro isa sa mga naging parang way din namin was because during the retreat, we were able to see ourselves. Nakita natin yung sarili natin, no, na how God sees us. Yun, yung isa rin yun yung naging paraan para makilala namin yung sarili namin at yung Diyos sa buhay namin. So, going back, yun nga, nilagay si Ninya sa pamilyang maayos. So, dati-rate, ang question ko sa'yo, di ba, I remember. So, ang question is, dati kasi tinatanong ko si Ninya kung ano yung purpose niya. So, tinatanong ko, ano bang purpose mo? Ba't ka ba nandito? Di ba? Kasi lahat naman tayo nabubuhay for a purpose, di ba? Ako, I was always searching for my purpose. So, I was always asking her, what do you think you're here for? So, wala siya maisagot sa akin. Tapos, tagal. So, inayaan ko lang siya. Then, lately, siya na rin yung nag-open up. Siya na rin yung nagsabi sa akin kung ano yung ano. Siya na rin yung nagsabi sa akin ng purpose niya, which is, Ayun,
that is also the time that God gave me the knowledge to understand na kung ano talaga yung purpose ko. Sabi ko, yun pala, yung purpose ko sa family ko kasi, 'di ba, God gave me that family to take care of me. Kumbaga, ipinahiram sa akin ni Lord yung pamilya ko na yan para makasama ko hanggang dito, habang nandito ako sa mundo at habang nandito sila sa mundo dahil yung ibinigay sa kanila na assignment is ito, pinalaki nila akong maayos, lumaki ako ng puno ng pagmamahal, ng protection, ng seguridad, 'di ba? Yun naman kinukuwento ko sa inyo kanina, walang nagparamdam sa akin ng iba at sa kanila hindi naging issue yung ano namin, yung pagiging magkaibang dugo namin, but more of like, naging gift ako sa kanila and sila din naging gift sa akin. Kaya sabi ko, ang purpose ko ngayon is ibalik sila ng maayos kay Lord. Kumbaga, kaya pala, that is also the reason why sa lahat ng death sa family namin, present ako. Not only because ako yung nandito sa Pilipinas, but also because in my heart, talagang I really want to be there on their last few hours and in their dying moment na nandito sila. And yun pala, yun pala yung reason why I really work hard during those times is because of this. God gave me the gift of a beautiful family, and now nung time naman na sila yung mawawala dito, ibabalik ko sila ng maayos kay Lord. Ita-turn over ko sila ng maayos kay Jesus with all my heart and with all my strength and with all my mind. Dahil the time I was brought here sa earth is they took me in with full love and trust na aalagaan nila ako. Kaya yun yung purpose ko ngayon. Kaya sabi ko, si Mama, nung napanood niyo sa video, sobrang, hindi na wala na akong ibang words na mai-describe, but sa simpleng salita, alagaan kita hanggang sa huli, just as you took care of me from the very beginning. Yun. Kaya sabi ko, all the more na mas minahal ko si Mama, all the more na mas na-appreciate ko siya, and all the more na nagagawin ko yung best ko. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, yung obedience ko is naka-connect na siya kay God. So everything that will happen from now on is talagang with complete trust and obedience to the Lord, dahil binigyan niya ako ng pamilya na mamahalin ako ng buong buo. Kaya yung love na binibigay ko kay Mama ngayon is just, hindi na lang yun pure love ko, it's love from God coming through me papunta kay Mama, and I was so happy and grateful ngayon na nabigyan ako ng chance, 'di ba? Ito yung last na tanong ko din, have I known it much later on na baka patay na si Mama, magkakaroon ako ng regret and guilt sa sarili ko, dahil sana pala nalaman ko to nang nandito pa siya, para mas naging fruitful yung last few moments namin na magkasama, mas naiparamdam ko sa kanya yung appreciation and yung love ko. So God really gave me this perfect timing where magkasama pa kaming dalawa and we still have time. So tatanungin niyo ako ulit, hindi ba ako nakaramdam ng galit? Wala talaga. Wala eh. Wala talaga. Yan talaga yung the greatest mystery of God ever in our lives. Kaya, actually, meron pang isang naganap, pero that's not for me to tell. So, ito lang yung kumbaga sa kabuuan, no? Kung susumahin namin lahat ng mga pinag-usapan natin simula't simula, nakita nyo naman yung struggle namin from yun nga, yung sa cafe. Actually, yun yung naging yung case, yung legal battle. Actually, nagpapasalamat kami dun sa nagkaso sa amin, sa kanya. We really thank you, honestly. It's not because of anything. Because of what you did.
You you taught us. you taught us to love God more, and you Oo. taught us to appreciate, and God revealed to us the good things what God can give us, In spite of what in spite of happened. what happened sa hirap na mga pinagdaanan namin in the coming years. I think, no, sabi ko nga, lagi kong picture out um, si Judas, di ba? Sabi ko, there would be no salvation if it weren't for Judas too. Because remember, there was a line there, do Do what what you you have have to to do. do. 'Di ba? Inutos niya kay Judas 'yon. So I think, no, yung mga persecution na nararanasan natin, yung mga trials na Trials. pinagdadaanan natin, yung mga pains and sufferings and challenges, what we learned about all this is that the suffering that we have to encounter every day is is actually a gift. It's Mm. actually, there was a really good purpose on why things happen. Because if it weren't for this trial that we went through, this beautiful fruit coming out from this trial would not appear. Mm. Oo. So ngayon, yung pakiramdam namin ni Nina is more of like grateful and gratitude and Mm. all praise. Kasi mas nakita namin, alam talaga namin na God was really in the picture. Oh, We don't grabe. want to sound very, no, parang preachy or Payos. payos or parang gano'n. Ito ay totoo lang 'to. We are just, um, sharing the testimony. We are sharing the good news. We are sharing, The love. actually, we're only telling our story, but it is not really the story. Our story is not the highlight of this. Actually, hindi yung pagiging ampon niya, hindi yung na-meet ko yung daddy ko, hindi yung tungkol dito sa case, hindi yung nakuha yung gamit, hindi yun yung highlight ng story na 'to, eh. The highlight of the story is God really is working in us. And the message that we get from this is that lahat ng suffering, sakit man yan, hirap, lahat ng pinagdadaanan natin, kailangan natin pasanin with all our heart, with all our Strength. strength, with the love. Kasi from that is where the salvation begins. That is where we see we see the power of God. Kasi kung kami lang 'to, hindi talaga namin kaya 'to. Oo, Honestly, wala talaga. Yung palang yun pala, yung palang, ayun, wala hindi ko talaga mawari. Alam hindi mo, talaga. talagang 'di ba simula nga nung time na, kumbaga, simula nung time na tinanggap namin ng maluwag sa heart namin itong sufferings and trials na 'to, doon naman nag-bear ng fruit ng wisdom, obedience, Mm. 'di ba? Love. Love, talagang Oo. compassion, charity, lahat na talaga, guys. As in, Mm. kaya nga sabi, when it rains, it pours. At talaga naman ngayon, bumabaha talaga sa buhay namin ngayon. Oo. Bumabaha ng pagmamahal. At yes, at biyaya at grasya. Kaya Oo. this is actually a story of how loving and how faithful God is to those who believe and trust Him, and who responds. Actually, ito pala yon. Yun yung message ni God sa ating lahat ng nakikinig sa atin ngayon. If Mm. we only know how to respond to His call, Mm. that's the That's the time time. that God will give you what you need. Oo. Our story is just as an inspiration, Inspiration. pero the highlight is not us. It is really true dahil kumbaga ito na nga nangyari nga sa amin, eh. Oo. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, favorite psalm ko Mm. is yung "The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want." Ngayon, dahil nandiyan na si Lord at talagang siya na yung gumagalaw personally sa buhay ko, dito ko naman nasabi, may favorite na akong verse ngayon. Yun pala ang ibig sabihin ng "Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you." Yun Mm. pala yung ibig sabihin nun. Thank you, Lord, dahil naintindihan ko na ngayon. It's a lesson for everybody, and sharing our story again. We would like to reiterate that the highlight of this story is not our story, it's God's story.
And yun yung naging role namin ngayon. Yun yung magiging role namin ngayon. It's becoming the testament of what and who God is. Especially doon sa may mga pinagdaraanan ngayon. Iba-iba tayo ng mga krus na pinagdadaanan. Sakit man yan, pamilya, sarili, depression, or anything. We have to seek God and respond to Him, and in our lives, and bear the cross with full love. And medyo mabigat lang, no, kasi At ang ano kasi sa atin, 'di ba, at first the initial instance of human frailty is pag nakakaramdam tayo ng sakit, ng hirap, tumatakbo tayo away from it. or Or we are being punished, oo, or kasi we are being put into a difficult situation to teach us. Of course, no, talagang doon tayo tinuturuan, but but kapit most of pa all, more, doon yung all the more na kumapit. because what God is also asking is to really trust Him. Really trust Him. Yung mga hinihiling nating panalangin, minsan hindi yun yung talagang ibinibigay. Kasi there is much more greater gift than what we ask for. And At if we saka, allow Him to move, at saka, yun nga, trust the process, guys. Trust in His timing, just like lahat naman lahat ng mga, 'di ba, yung sinasabi ni Father sa homily, binabasa sa readings, in God's perfect timing, because pinupurify niya pa tayo. Para pagdating dun sa time na ibinibigay niya na yon sa atin, is ready na tayo. Just like for me, He really waited for this perfect timing so I can accept it with full gratitude and a grateful heart. yes. So, ayun lang guys. So, at least nalaman ninyo na ang buong storya. At least nalaman nyo na adopted ako, di ba? Hindi, actually, marami pa kayong malalaman sa susunod kasi may mga parts pa kaming inaalam ngayon. Di rin namin alam kung sino yung parents niya or kung i-allow ni God na ma-meet yung parents niya. Pero what we know is that foreigner nga yung dad niya. Oo. Then, Foreigner. oo. Foreigner na ano na yon, mga nagpahinga muna kami, guys, kasi di na namin kinakaya. Pagod na pagod As in, kami. bumibigay na yung katawan namin, ang tulog namin, ilan na lang. Tapos, Kasi after nung nangyari, alam mo kasi sunod-sunod, yung emotional, yung mental, emotional load din. emotional mental load. Kasi imaginein mo from the time na nag-upload kami na isasarado na namin yung cafe. 'Di ba? Naalala niyo 'yon, guys, 'di ba? Tapos biglang from this, tapos tagal naming nawala, tapos biglang binalik yung gamit sa cafe. Tapos na-meet namin si daddy ko. Tapos may mga na-reveal. Tapos biglang kay Ninya. Tapos meron pang isa na hindi pa namin pwede kwento. Sabi ko, Lord, grabe ka. Sabi ko, Kalmahan mo muna. parang isa-isa, grabe naman. Pero, Sabi ni Lord, masyado na kayong tutulog-tulog kasi sa pansitan. Ngayon, ano na to, puksaan na, kaya ito na yung time na, ready na kayo for all. actually, ito pala, no, last, hindi kami still, no, I don't want you guys to think that just because we're saying it's about God and Lord is talaga pakabait na namin. What we're only trying to say is that lahat tayo nasa proseso. We are still in the process. We commit mistakes. Nagkakamali pa rin kami. May mga pagdapa pa rin kami. Meron pa rin kami mga nagagawang parang, Lord, sorry. Pero, diba? Pero that's the thing beauty. That's the beauty of it. Yung nakikita mong how sinful you are and you're and striving. how great His love is. Yes. Na ibinibigay pa rin niya sa'yo. Yes. That, hindi mo na yun makontain. That's why, that is totoo. also the reason why, gusto namin yun i-share sa inyo. Dahil pare-parehas tayo ng pinagdadaanan. And yung ginagawa nyo ay nangyari din sa amin or probably much worse. Naku, 'di ba? And maybe namatayan kayo. oo. Maybe nawalan kayo ng mahal sa buhay, ng anak, my magulang. story is not it's not an isolated case. Marami dyan na adopted din. And you are probably in a place where may sama kayo ng loob sa magulang nyo.
please find that joy and seek God's help in healing you first before you can heal your relationship with your adopted mother or family. Kasi guys, Yes. grabe yung blessing niya. You may not see it now, but in time, everything will be revealed to you, and mas ipagpapasalamat nyo na you were able to accept it with gratitude, kasi mahirap yung nakapagbitaw ka na ng salita bago mo pa maintindihan. So, habang may time kayo, please. Kaya, isa rin yun, if you're a Catholic, kung kayo po ay Catholic, you could ask for retreat, solitary retreat. That would be one of the advice that we could give. Spend time alone with yourself. If you're not Catholic, maybe you could go somewhere to have a retreat, self-searching, soul-searching with the Lord. And that's the time kasi that God really speaks to your heart. That's the time where you can see Him face to face and feel Him face to face and see your woundedness in the process. Silence is the key. Silence Yun is yun. the key. Dati kasi hindi naman sa ayaw niya, hindi siya ready pa talaga that time. Pero nung time na tinawag siya at nag-respond siya doon sa call, doon talaga nanganak pa. Actually, ako, I vouch for it. Because the first time that I had my solitary retreat, at alam nila yan sa vlog, kalkalin ninyo, that was 2022, nung nag-search ako, na wala akong ka-idea kung saan ako pupunta, pero God led me to a place where I could rest and, find that peace. And that's where it all started. Doon talaga parang namulat yung buong kamalayan ko sa... You will be really transformed into a different, not really totally different person, but I guess, yung wisdom talaga that you will also see yourself in a different way. Na pati ikaw ma-amaze ka na, kaya ko pala tong gawin. Actually, what God is telling you in the process is God was just trying to help you see in different lens. Kasi iba yung lente ng mata natin, ng tayo lang as sa kakayanan natin, sa limitations natin. Yeah. Pero during the time of silence, during the time of solitary retreat, you would be able to see your lens in the eyes of God. Of how God loves you. And how He sees you. And how He sees you. So, that really helps in the journey. And that's when you realize, Lord, kahit na hindi ko pala talaga deserve. Only you can do that. Oo, na parang hindi ko naman deserve to, pero grabe pala yung pagmamahal mo sa akin. That's the greatest reality that you could see. Kaya, yun yung ma-advise namin for people kasi sa sobrang ingay ng paligid, ingay ng mundo, hindi na natin nare-realize what we're missing out. Also, yun, silence is the key. And, dapat open-minded kayo, guys. When I say open-minded is dapat talaga iharap mo yung sarili mo kay Lord na wala kang fini-filter. Kung, ako, iniharap ko yung sarili ko kung gaano ko kadumi, gaano ko kahina, at gaano ko katakot, at gaano ko kayabang, yun yung at ka-weak, yun yung iniharap ko sa kanya, and from there He took me, and yun, doon na nag-flow yung grace. Again, the only thing is to respond to His call. Kasi 'di ba? Yun talaga yung natin noon nung nag-respond tayo sa call niya. Yun talaga yun. Everything will follow. And when God asks you to drop what you need to drop, everything, kailangan mo talagang bitawan. If lahat talaga. Pag sinabi niyang bitawan mo yan, sumunod ka na lang. Mahirap talaga, guys. Nakita niyo naman paano kami nag-iyak-iyak at 'di ba? Hindi talaga, mahirap talaga, makakaramdam ka talaga ng sakit, and that's okay. That's our humanity. We are created with emotions and feelings. And during those times, kasama mo pa rin siya. Kaya, yun nga sabi ko sa inyo, iharap nyo lang yung buong-buong kayo without any filter and without any conditions. So, yun lang, guys. Abangan nyo yung susunod ng mga vlogs kasi mas magiging exciting
ang mga bagay-bagay. Actually, alam nyo, last na lang din pala, ah, hindi rin ba kayo nagtataka? Kasi simula nung tinanggal ni Lord yung cafe, 'di ba? Mhm. Tapos may pangalawang tinanggal sa akin, which is yung gig ko. Kasi yung Oo. tinutugtugan kong bar magsasarado na. Mm. So, when God took that, I didn't even feel worried, you know. Parang sabi ko, sige Lord. Siyempre bilang padre de pamilya Oo. saan ka kukuha ng source, 'di ba? Yes, oo. Pero ano siya, may calm and peace, yun pala isa pa, yun ang una niyang ibibigay sa'yo. Kahit na binabagyo yung buhay mo, mararamdaman mo yung calm and peace talaga na hinding-hindi mo ipagpapalit kahit Kahit saan man. saan. Oo. Kaya, nung nalaman ko na magsasarado yung bar, sige Lord, siguro sabi niya, para makapag-focus ka sa akin. Sabi ko, okay. So, saan mo kami dadalhin, Lord? Let it be. Basta marami pa yung surprises. Marami pa surprises na Marami ibibigay pa si Lord. tayong aalamin, guys. No, if God wants me to meet my mom, my biological mom, hahanapin natin siya. Syempre, sabi ko nga hindi ko alam kung paano, saan at kailan, pero pag ginusto ni Lord, nandyan yan, Nandyan. ibibigay niya. Ibibigay niya At naman. magre-respond lang tayo. Yeah. So, yon, kasama ko din kayo pag nangyari yon, guys. And hanggang sa kung sa makarating tayo, mahanap natin yung biological father ko and yung mga other siblings ko. So, marami pang pwedeng mangyari. Only God knows. Di ba? Okay. So, ayan, maraming salamat sa panonood sa aming podcast vlog. Kasi, yan lang yung maishashare namin sa inyo. Alam ko na yan yung, I hope nakatulong kami sa inyo. Ayan yung magagawa namin para sa inyo. We might not be able to meet you personally, but at least in this video, you can hear God's call to you. And I hope you will respond to His call. And we hope that we can all join together. One day, magkakasama tayo doon. Diba? So, ayun. Message lang kayo guys sa amin Yan. kung hanggang may Sa anong- pinagdadaanan kayo, mag-message lang kayo kung I mean kung magka-connect man tayo, it's also God's way and Yeah. it's also God's Time. plan, diba? Yeah. Sige lang, go lang. So yun guys, thank you so much for watching. Bye. Kita-kits ulit sa sunod. Bye! Bye.